Hello mga kadonatics! Isa namang kaalyado ni Tambaluslo sa House of Representatives ang nakunan ng video. Nako! Ang Deputy Speaker pa niya talaga na si David Suarez. Dito kasi sa video na ito mga kadonatics, sinasabi niya na dagdagdagan niya ang 3,000 pesos galing sa AKAP. Nako naman! Habang nangangampanya, sinasabihan niya itong mga taong to. Is it not a clear vote buying? Well mga kadonatics, ano sa tingin nyo? Dito, sinasabihan niya pa ang mga tao na huwag kayong magsabi sa iba, atin-atin lang to. Hindi niya alam na may video pala. Sabi nga, pag may apoy, may usok. Hindi mo talaga yan matago-tago. Nako mga kadonatics, karma na, isa-isa na sila. Let's watch the video. Yung iba mo kasi, na AKAP, ang binibigay ko ay 3,000 piso lang. Huwag niyo po ipagsasabi mo si Karino. Kaya hindi po... Buti na lang may nag-video. Nako naman. Grabe talaga, no? Yung mga promises nila lalabas during campaigning. Grabe ka mga hudas tong mga taong to mga kadonatics. Tinutuligsa nila ang 125 million na budget ng OVP. Confidential fund. Na grabe daw ka-corrupt. Kinurap daw. Pero etong mga to, nako, grabe ka magahaman sa pera. Kinuha nila yung budget sa Quezon City according to sa report at nilagay sa AX at sa AKAP at sa iba pang mga ayuda para makahingi ng boto. Ganito tong mga to. Let's go. Hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana. Inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ang boto? Atin-atin lang po ito. Ang atin-atin lang po ito. Ito naman po ay sikreto lang natin. Huwag niyo po ipagsasabi mo si Karino. Ay, salamat sa nag-video. Atin-atin lang po ito. Atin-atin lang po ito. Yung iba po kasi, na AKAP, ang binibigay ko ay 3,000 piso lang. Kasi lang siyempre, special pay kay Congressman JPS. Pero, sa report daw, mali na ang nakasulat na is 5K to 10K dapat sa DSWD. So, sa kanila pala, promise is only 3,000. At ngayon, sinabihan sila na dadagdagan. Pero, scam pa pala yun. Budol pa pala yun. Nako. Huwag tayong magpabudol mga kadonatics. Kayong mga taga Quezon City, tandaan nyo itong mukhang to. Maghihingi na naman ng boto sa inyo. Please, huwag na huwag nyong iboto. Sabi ko sa inyo, atin-atin na pumapalakpak na kayo eh. At dahil nga hindi po namin kayo matanggihan ni Congresswoman Ana, inisip namin, ano kaya kung dagdagan natin ang konti? Para sa ganon, mas lubos na maramdaman ng mga taga-lunsod na Lucena yung tulong ng national government. Kaya ngayon po lahat, ano ma'am, magkano matatanggap nila bawat isa? Ang matatanggap niyo po bawat isa ay 5,000 pesos. 5K na daw. Ay, yun pala yung pinaka-minimum sa DSWD. According sa DSWD, na matatanggap mo from AKAP, it should be 5 to 10,000. So, pinaka-minimum pala. Ay, nako naman. Tuwang-tuwa din yung mga taga-Quezon. Di nila alam na budol pala. 3,000 lang sinabi, pero 2,000 pala, 5,000 pala talaga yung pinaka-minimum sa ayuda. Okay, so 5,000 pesos po ang matatanggap niyo bawat isa. Isa to sa mga tumalig sa kay Inday Sara Duterte sa budget ng OVP. Pero grabe pala ka. Ay nako, kung may demonyita tayo mga kadonatics na si Luistro, meron ding demonyito nga itong si Suarez. Eto mga kadonatics, karagdagang report sa Quezon City kung saan napunta yung ayuda. Kasi marami daw doon na unfinished na mga projects, yung road projects nila. Nako, eto, panoorin natin.
Budget sa pagpapaayos ng kalsada, inilipat ng mga Suarez sa ayuda. Alam niyo ba, para sa taong 2025, mayroong 800 milyong pisong budget na dapat ay nakalaan sa pagpapaayos ng national highways sa Quezon na nasa ilalim ng pangangasiwa ng national government. Kabilang dito ang mga kalsada sa Pagdilaw, Atimunan, Gumaca, Tayabas at Maguban. Malinaw itong nakasaad sa proposed budget ng Department of Budget and Management noong 2024. Pero matapos dumaan sa deliberasyon ng Kongreso, ang budget sa pagpapaayos ng kalsada sa Quezon biglang napunta sa mga ayuda gaya ng tupad, AIX at AKAP. Nako naman. Hay. Isa sa mga nagpanukala nito ay ang Alona Party List at si Quezon 2nd District Congressman David J.J. Suarez, dating kaalyad. Tandaan nyo itong mukhang to, traitor to eh. Suportado niya si Tatay Digong noon, pero ngayon, grabe. Ha? Halos kinamuhian na ang mga Duterte. Grabe talaga ang pera mga kadunatics. Ng mga Duterte na ngayon ay sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ang dahilan kung bakit biglang lumaki ang pondo ng tanggapan ng kongresista ngayong 2025 patungong 500 milyong piso. Habang nakatanggap naman ng 300 milyong piso ang Alona Party List. Ginawa nila ito upang Alona Party List. Ha? Tandaan nyo yung party list na yan, wag na wag nyong iboto. Mga taga Quezon, ha? Magtanda na kayo. Grabe tayo, minamalupit ngayon. Amit ang ayuda bilang pambili ng boto at gamitin ang issue ng mga lubak na kalsada laban kila Governor Dr. Helen Tan at 4th District Congressman Atty. Mike Tan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na sa national government nagmumula ang pondo sa pagpapaayos nito dahil kilalang kaalyado ni J.J. Suarez, si Martin Romualdez. Sadyang hindi pinondohan ng Kongreso ang pagpapaayos ng mga sirang kalsada upang magalit ang mga taong ipukol ang sisi sa Kapitolyo. Grabe no? Pampaayos na lang sa kalsada, hindi pa inaprubahan ng Kongreso. Like, how come? Yung puso nila mga kadonatics hindi talaga pang serbisyo para sa mamamayan, kundi para sa pera lang. At pagmukhaing walang ginagawa ang gobernadora. Kasabay nito, pinapyasan din ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd at binigyan naman ng zero budget ang PhilHealth. Pero ang mas nakakapagtaka, 2nd District ang nakakuha ng pinakamalaking pondo sa ayuda. Gayong di hamak na mas maraming mahirap sa ibang mga distrito, gaya ng District 1, District 4, at Bondok Peninsula. Taliwas ito sa tunay na layunin ng ayuda na dapat ay mapunta sa mga lugar kung saan pinakamarami ang naghihirap at walang trabaho. Sa isang audio recording, maririnig na sinabi mismo ni Alona Party List First Nominee, Inday Tina Talavera, na todo ang paninipsip ng mga Suarez sa DOLE, DSWD at kay Speaker Martin Romualdez upang makatanggap ng malaking pondo. Inamin na rin ito, puro mga leader lamang nila ang paulit-ulit na nakakatanggap ng ayuda. Ay siyempre kayo nga, nagpapakahirap ang Congressman J.P. Suarez, nagpapakahirap ang Alona Party List, nagsisipan para makasiksik sa DOLE sa DSWD ng mga pondo. Pagdating dito sa atin, ipamimigay niya. Di ba po? Sinasabi mo ng mga kalaban natin, kayo lang may landaw po ang nakakatanggap ng ayuda. Ay tama din naman. Dahil sa pansariling interes at kagustuhan ng mga Suarez na kumamal ng malaking pondo sa ayuda, maraming tao ang napeperwisyo ng mga lubak na kalsada. Kaya sa susunod na madadaanan natin ng mga lubak sa Quezon, alam na natin ang punot-dulong dahilan. Dahil ang budget sa pagpapaayos nito, inilipat ng mga Suarez sa ayuda upang ipambili ng boto ngayong panahon ng kampanya. Ay, grabe. Sobra na ang karahasan sa pangungurakot. Eto mga kadonatics, ang susunod na video, ang reaksyon ni Palengkera. Kasi tinanong siya ng reporters sa sinabi ni Inday Sara Duterte na pag may malaking issue ang administrasyong ito, gumagawa sila ng counter issue sa mga Duterte. Ito yung recent interview ni Inday Sara Duterte kung saan sinabi niya nung nagka-problema ang First Lady sa Amerika dahil sa namatay na isa sa kanilang mga entourage, biglang kinidnap si Tatay Digong patungong Netherlands. Ngayon si Palengkera mga kadonatics nag-react. Eto, panoorin natin. In a recent interview, Vice President Sara Duterte said every time may issue raw po against the Marcos administration, inaatake raw po ang mga kalaban. And may I read part of her quote? Merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Liza Marcos at nandoon sa police report. Cocaine yung sinasabi nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Nung nagkaroon ng malaking... Ito yung interview ni Inday Sara Duterte. Biglaan lang to, spontaneous interview.
Ito. krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose. At kung makikita ninyo doon sa police report, Pati pala si Inday Sara, mga kadonatics, aware sa police report. Hindi lang pala yung sinabi ni Dean Chase. Alam naman natin yung nag-reveal talaga dito si Dean Chase. Kung saan sinabi niya na may namatay talaga. Tapos may mga substance doon. Magkapareha talaga. Ito talagang totoo. Magkapareha yung reporting nila. Ito. ang nandoon na pangalan ni First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako. Ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong. See? Ganyan mag-hide sila ng mga issues, mga kadonatics. Grabe talaga, no? Nung may fill in the blanks na nangyari sa GAA report, mga kadonatics, yung sa national budget, biglang may impeachment case si Inday Sara Duterte at in-impeach talaga sa House of Representatives. Grabe! Yung sa 20 kilos na bigas nila na, ay nako, ewan ko na lang, palpak! Biglang may issue si Pulong. Biruin nyo, ganyan ang laruan ng administrasyong ito. Kaya, mga kadonatics, be aware and be vigilant kasi grabe yung kaaway. Let's go. Duterte. Sa kanya pala nang galing ang fake news. Wow! Ito na namang si Palangkera nagsalita. Ay, ako. Siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang ginang kay First Lady. Unang-una po, Sarap talaga. Ay, nako. kailangan pa ba natin paniwalaan ang mga ganitong klaseng istorya na nanggagaling sa bisip Yung mukha mo, hindi ka panipaniwala. Ikaw, Palangkera ka. Ikaw ang mismong fake news sa Pinas. Presidente. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. Kung gusto niya pong alamin yan bilang Vice Presidente, may records po yan. March 11, nagkaroon po ng event si First Lady with the representatives of Girl Scouts of the Philippines. That's May 11, 2025. Pwede po ba natin ipakita? Oh, may documents pa si Palangkera. Yun ba yung mga edited videos or pictures ni FL? Kahit bago lang natuto sa Photoshop, mga kadonatics, malalaman na edited talaga yung mga pictures na yun. Yun yung pinagyayabang ni Palangkera. Ay, nako. Yan. Makikita po natin, nakasama niya ang ilan sa mga representatives Ay, ng nako. Girl Scouts of the Philippines. Sinabi na edited yung lahat ng mga photo niya after March 10. After sa incident. Kasi yung incident, mga kadonatics, March 9. Halos lahat doon, mga kadonatics. Kung hindi siya edited, throwback pictures. Ngayon, dahil nakarating siya sa Pinas, kaya bago, ayun, mabago na yung mga videos niya. Ay, nako. Si Dr. Cristina Lim Yuso, National President. Mrs. Teresita Gonzalez, GSP Central Board Throwback. Member. At si Mrs. Rosaline Davadilla, National Executive Director. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Fake news talaga itong palasyo na to. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Oh, ayun na naman. Ito talagang Palangkera to. Last time, sinabi niya, kawalang respeto sa farmers. Yung sinabi ni Inday Sara na 20 kilos na
pang lamaw lang, pang baboy. Ngayon, Girl Scout na naman. Nangunguha talaga ng simpatiya to kasi wala na ang bagsak ng dignidad nyo ngayon sa palasyo. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. Throwback. Ay, ako. Bilang Vice Presidente, hindi po ba dapat inalam niya muna kung itong mga taong pong itong nabang Ay, nako. Tandaan niyo mga kadunatics, itong palengkera to sa palasyo ang nagsabi na ang krimen bumaba. Bakit? Isa sa mga reasons niya, main reasons niya. Kasi daw every time siya lumalabas sa bahay, wala naman siyang nakikitang patayan. Kung punta siya sa market mga kadunatics, wala naman siyang nakikitang hold up, kidnapping or something like that. Bugo talaga. Bugo. Ay, nako. inggit ko from the Girl Scouts of the Philippines ay totoong nagkaroon ng meeting sa ating First Lady. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga... Ang tanong, kailan? Kailan nagawa? Kasi ang daming throwback pictures ni Lisa. Nako, ewan ko na lang. Tapos kung hindi throwback, edited. mga sinasabi ni Vice Presidente. Kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Anyway mga kadunatics, inis na ba kayo? Kasi ako inis na talaga sa palengkerang to. Aside sa ibang kalyado ni Tambaloslos, BBM, ito talaga isa sa mga nainisan ko. Get me into 50,000 at the end of the year. Thank you so much for subscribing. Bye-bye.